Isa-isang sinuri ng Senator Judges ang mga mahahalagang punto na isiniwalat ng testigo ng prosecution sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Isa sa mga tinalakay ang paggamit ng mga alias o codename sa mga acknowledgement receipt ng confidential funds. Sa pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino, nilinaw ni dating COA Auditor Attorney Roderick Wamil na walang tiyak na probisyon sa Joint Circular 2015-01 na nagbabawal o nagpapahintulot sa paggamit ng mga alias. Dito naman sa tumatanggap, no, allowed ba yung code names? Allowed ba yung alias sa inyo? Based on the provision of the Joint Circular, it is neither allowed nor prohibited po since silent po yung Joint Circular as to that. Sa tanong naman ni Senator Judge Sherwin Gatchalian, inamin ni Attorney Wamil na hindi biniberipika ng COA kung tunay o alias ang mga pangalang nasa mga acknowledgement receipt dahil compliance audit lamang ang saklaw ng kanilang gawain. Dagdag pa ni Attorney Wamil, wala ring naging findings ang COA laban sa Office of the Vice President kaugnay ng paggamit ng mga kakaibang pangalan dahil walang tiyak na probisyon sa circular ang nalabag. Kinumpirma rin niya ito sa pagtatanong ni Senator Judge Amy Marcos. Kasi sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa Notice of Suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA. Di ba? Yes po. Tama. Dahil nangyayari talaga na kakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Sumunod naman ang usapin sa mga dokumentong isinumite sa liquidation ng 125 million pesos confidential funds ng OVP. So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report? Wala pong sinabit sa amin, Your Honor. Ni isa. Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin. 849 acknowledgement receipts, tama? Yes po, Your Honor. So, ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice. Yes po, Your Honor. Naging sentro rin ang pagdinig ang tanong ni Senator Judge Raffy Tulfo kung nakokompromiso ba ang national security kung hihingin ang mga resibo sa karaniwang binili gamit ang confidential funds. Tugon ni Wamil, hindi nito isinasapanganib ang seguridad ng bansa dahil mga resibo lamang ng mga ordinaryong binili ang kailangan, hindi ang pagkakakilanlan ng mga informant. Would it compromise sa tingin po ninyo yung security ng informant kung hihingan nyo sila ng resibo patungkol doon sa mga gamot na natanggap nila mula sa confidential funds? Katulad nga po nung sinabi ko during my testimony, ang hiningi po namin ay yung proof ng pagbili when it comes to the official receipt and the sales invoice po. Correct. Alam ba, resibo, bumili ng maintenance o antibiotics, yung ganong klaseng resibo dapat iba ang hinihingi nyo. Yes po, Your Honor. Pero ang sinasabi nila, yun daw ay magdi-jeopardize ng magkakaroon ng problema sa national security. Sa tingin nyo ba yung pagbibili ng chichirya o dili kaya pagbili ng shampoo o suka sa sari-sari store, would that jeopardize the national security kapag yan ay binulgar sa inyo, binigyan ka ng resibo? Hindi po. Isa sa pinakamahabang palitan ng tanong at sagot ay nang questionin ni Senator Judge Amy Marcos kung sino ba talaga ang accountable officer sa paggamit ng confidential funds. Iginiit ng senadora na ang Special Disbursing Officer ang may pananagutan dahil ito ang may custody ng pondo. Ngunit nanindigan si Attorney Wamil na hindi lamang ang Special Disbursing Officer ang accountable officer, kundi pati ang hepe ng ahensya na nag-aaproba ng cash advance, nag-oversight sa paggamit ng pondo at tumitiyak sa pagsunod sa mga alituntunin. Yes po. So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera.
ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo nga. oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po. And also po, inattest din po ni OBP yung Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajarda lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwa-liwanag. Pero ang sinabi niyo po kanina, yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCD Hindi lang na po yan si SDO po yung accountable Hindi, officer, or. Your Honor. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa inaaway mo ko lagi eh. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. Sa pagdinig, binigyang diin ni Atty. Wamil na si Vice President Sara Duterte mismo ang lumagda sa mga sertipikasyon na nagsasaad na ang mga pondo ay ginamit para sa confidential expenses. At nilinaw niyang ang pagkakaroon ng Special Disbursing Officer ay hindi nag-aalis ng pananagutan ni VP Duterte sa pangkalahatang pamamahala ng mga pondong ito. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.